Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Banat News Updates. Dito ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Tapos pangalawa natin, isa pa nating topic, yung napipintong investigasyon tungkol po dito sa gentleman's agreement ni Pangulong Duterte dyan din sa Senate. Siyempre, sa House of Representatives, wala na tayong aasahan dyan. Lahat ng mga makakasira sa Duterte, gagawin na mga yan. No? Pero sa Senate at kay Senator Amy, bakit? Ang tanong natin, bakit? No? Okay. Ito pong tapos hindi nyo imbestigahan yung sinasabing deal naman ng kasalukuyang pamahalaan. Yung deal ngayon ang naapektuhan tayo, hindi yung deal ni Pangulong Duterte. Ako po, pakiusap ko sa inyo, no? Alam ko may mga hinahangaan kayong mga vlogger, may mga hinahangaan kayong mga personalidad. Ang purpose po ng hearing, kung talagang nakasubaybay kayo, malaman po yung katotohanan, no? Yan po dapat yung hearing. Ano man yung katotohanan, kahit po nagsimula po yan na maliit tapos lumalaki, wala pong problema. Hindi po pwedeng sabihin ng kahit sino man na maliit lang yung iniimbestigahan, bakit lumalaki? Hindi po eh. Dahil ang katotohanan po yung nagpapalaki, hindi po yung maliit na mananatiling maliit. No? Okay. Ganun po talaga dapat yung mga hearing. Ngayon, ito, takantaka ko rito kay Senator Amy Marcos. Bakit siya mag-hearing nang tapos na? No? Niwala namang bintang na krimen? Diba? Tapos na po. Paalala ko lang, Senator Amy Marcos. Tapos na ang panunungkulan ni Pangulong Duterte at siya ay nagtapos ng panunungkulan na may pinakamataas na approval rating sa lahat na naging Pangulo. Sa lahat na naging Pangulo. No? Uulitin ko, sa lahat na naging Pangulo kasama yung tatay mo. Pinakamataas na rating nang nagtapos ng panunungkulan. Ngayon, pinipilit po ninyo lahat ng mga tao ngayong nasa administrasyon ni Marcos at hindi ko inaasahan na pati ikaw, Senator Amy Marcos, ay makikisama, no? Para sa ano ba yung purpose niyan? Bakit niyo imbestigahan yung tapos na? Una, iimbestigahan niyo lang yan kung may nagbibintang na krimen. Unlike dito sa war on drugs, no? Na may pinagbintangan sila ng krimen, wala po ako naaalala na ibinintang kay Pangulong Duterte na krimen diyan sa nung siya ay nanunungkulan diyan. Ngayon yung tapos na yung panunungkulan para pagtakpan yung kapalpakan ngayon diyan sa West Philippine Sea. Yung hindi maresolba na tuwing pupunta tayo rin ay bobombahin tayo ng tubig. Biglang iimbestigahan nyo yung nangyari noong panahon ni Pangulong Duterte. Ginawa ni Pangulong Duterte kung ano man ang kanyang ginawa bilang presidente. At yung ginawa niya yun, hindi tayo naapektuhan. Maganda ang pakikitungo natin. Hindi tayo tinitira ng water cannon. Wala, at ang pinaka-importante sa lahat, wala tayong naisuko, wala naagaw sa atin na teritoryo noong panahon ni Pangulong Duterte. Out of the sudden, bigla kayo mag-iimbestiga para mapagtakpan. Para yung hindi nyo marisolba, no? Hindi alam ang gagawin, binubomba tayo pero sasabihin huwag tayong gumanti. Uulit lang tayo magpabomba pero yun na yung paninindigan natin, yung pamumomba. Tapos para magmukha tayong may ginagawa, iimbestigahan natin yung dating Pangulo. Para sa kanya lahat. Para sa kanya lahat, isisi yung hindi kayang i-resolba ngayon. Kaya wala akong kabilib-bilib. Ngayon tayo may problema. Ang uugatin nyo ng problema yung nagdaang Pangulo. Palusutan lang. Ilulusot nyo lang. Yung walang ngayon, ano po pinag-uusapan ngayon? Galing din sa inyo. Wala naman kaming alam. Nagsisimula na magtambak ang China.
Diyan sa anong shoal yun. Ngayon ko lang nga narinig yung shoal na yun. Di ba? Nagsisimula na naman silang magtambak. Ang sinasabi, gobyerno po ito nagsasabi ha. Baka magsimula na sila magtayo na naman ng artificial island. So ibig sabihin, hindi po tumatalab yung pagmamatigas natin. Mas lalo tayong napepeste. Kahit na anong palabas ninyo na mali yung ginawa ni Duterte na pakikipagkaibigan, kabaliktaran po yung resulta eh. Nung nakipagkaibigan tayo, hindi tayo naagawan ng teritoryo. Nung nakipagkaibigan tayo, nakakapangisda yung ating mga mangingisda. Nung nakipagkaibigan tayo, ginagalang yung Coast Guard natin. Natatandaan niyo po ba na meron po tayong Coast Guard, yung mga babae pa, no? Pinalalayas yung mga barko ng China at sumusunod sa atin. Ngayon po ba, may kakayahan pa sa tingin nyo yung barko natin magpalaya ng Coast Guard natin na magpalayas? Okay. Okay naman yan, Senator Amy. Imbestigahan mo rin yung ngayon, yung deal ngayon. Para maging fair. Kasi kung imbestigahan nyo lang yun noon, palalabasin nyo na masamang tao na naman si Duterte, mag-e-eleksyon, palalabasin nyo na masamang tao para yung mga kandidato niya hindi manalo. Ang galing ng timing nyo. Timing na timing, di ba? Ganda ng timing. Mag-e-eleksyon, no? Pinalipas nyo yung dapat una, hindi kayo nanligaw sa mga Duterte. Doon kami naaasar eh. Kung talagang tingin ninyo masasamang tao yan in the first place, kasama kayong mga vlogger, dapat hindi nyo niligawan yung mga Duterte, punta-punta kayo sa Davao, kayo magkapatid. Alam nyo, tignan yung mga pronouncement ng magkakapatid na Duterte. Kasama si Baste, kaya galit na galit si Baste eh. Dahil sinuportahan nila yung mga yan eh. Kaya ako yun yung pinaglalaban ko eh. Sabi ko, Duterte ko eh. Sumusunod ako sa mga Duterte. Hindi lang si Saran sumusuporta kay BBM. Si Paulo, Duterte. Si Baste, Duterte. Kaya sila galit na galit. Naisahan na sila. Tapos tignan yung ginagawa sa kapatid nila. Pinagmukhaan yung gusto nyo palabasin na magnanakaw si Sara Duterte dyan sa confidential fund. Diyan naman nagwala yung mga Duterte. Wala akong pakialam. Hindi ako kay Babalu hindi ko kilala si Babalu. Wala akong pakialam sa inyo. Kayo una nang asar sa akin, di ba? Hindi ka kasama sa binati. Wala akong pakialam. Binati lang ka. Ang pakialam ko sa inyo sa bati-bati niya. Ako nagsabi ko ng totoo, may kakampi ako, wala. Hindi ko sinama sa binati. Tagumpay ka, di ba? Utot nyo, pero gumaganda yung aking yung galit ako. Umamin kayo. Yung nagagalit ako maganda eh. Tignan mo, pumunta pa si Baste para ikampanya sa Hong Kong. Tapos sasabihin nyo ngayon na bakit galit na galit si Baste. Kaya nga galit na galit dahil kinampanya kayo. Tapos maririnig nila yung kapatid nila, winawalang hiya nyo sa Kongreso. Oo, winawalang hiya ninyo. Ano maghintay? Ano yung purpose ng pag-imbestiga? Walang ibang purpose yun. Kung di mamahiya, inuunahan na natin. Pinapakita natin na galit tayo sa gagawin nilang investigasyon. Bakit nyo hihintayin pa yung magsimula? Unahan na natin na ayaw namin yung ginagawa mo. Matapos kayong manligaw sa mga Duterte, pinalalabas nyo na masasamang tao mga Duterte ngayon. May nagpakape muna, batiin muna natin. Thank you very much kay Peb Sagun na nagbigay sa atin ng $9.99 na pangkape. Okay. Maging fair kayo. Kung mag-iimbestiga kayo ng galaw ng Pangulo, senador lang kayo. Trabaho ng Pangulo makipag-usap sa mga kapwa niya Pangulo. Pagbintangan nyo muna sana ng krimen bago nyo imbestigahan. Usong-uso, iimbestigahan kahit walang krimen. Di ba? Pinananakot ICC o nalalantad. Hindi nga binabanggit ng ICC si Duterte. Pagbubulahin nyo, pag nagpunta rito ICC at ICC ang nanghihimasok sa Pilipinas. Ngayon kung hindi kayang itatanggol ng Pangulo yung kanyang mamamayan niya si Duterte.
Mamamayan niya yan. Hindi lang simpleng mamamayan yan, ginagalang na dating Pangulo. Hindi lang simpleng ginagalang na dating Pangulo, iginagalang na pinakamagaling na Pangulo ng Pilipinas. Tama. Pinakamahusay na Pangulo ng Pilipinas. Tama. Kung bastusin ninyo, ganun na lang. Investigasyon namin yan. Tapos na. Ah, At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.